bakit mahalaga na sapat ang tulog mo at saka yung lalim, yung quality ng sleep mo, importante. Ano yung benefits? Ano naman yung pagkulang ka sa tulog? Anong nangyayari sa'yo? Unang-una, marami pong kahalagahan ang sapat na pagtulog. Number one, for energy conservation. Okay? Kailangan natin ng enerhiya. Habang tayo natutulog, nagbibigay yun ng enerhiya pagising natin kinabukasan. Pangalawa, ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng cell renewal. Okay? So yung mga toxins, materials, nare-recycles, natatanggal natin sa ating katawan. Nagiging dahilan rin ito para magkaroon tayo ng magandang kaisipan. Nagiging dahilan to para magkaroon tayo ng magandang konsentrasyon. Nagiging dahilan to para magkaroon tayo ng learning and memory. So on the other side, mood mo rin. Yes, at of course, ang immune system natin sa resistensya natin. Okay. So on the other side, if we don't get enough sleep or quality sleep, ano yung mga epekto nito? Yung mga behavioral and emotional na mga effects if we don't get enough sleep or good sleep? Tama po. Banggitin ko rin po na ang pagkakaroon ng mahusay na pagtulog ay nagiging dahilan para magkaroon ng emotional and behavioral balance. Wow. Kung ang isang pasyente ay kulang sa pagtulog, napapansin natin mas nagiging irritable sila. Bad mood. Yes, bad mood sila. Meron sila pwede rin sila magkaroon ng anxiety, and stress, and nagli-lead into sa depression. In terms of sa behavioral naman, papansin natin na low mood sila, low energy. So, ibig sabihin, pwedeng hindi sila maging productive sa kanilang mga gawain, sa trabaho. Pangalawa, sa mga estudyante naman, nagiging dahilan to para maging poor ang kanilang performance sa school. So, sleep and weight management. Does it affect your metabolism? Yes po, tama po iyon. Ang tamang paggising at pagtulog ay nakakatulong po sa arkitektura ng ating paggising at pagtulog kinabukasan at nakakatulong sa pagtatrabaho natin sa araw-araw. Kasi sabi, pag sleep deprived ka, kulang ka sa tulog, your body senses it, tapos nagsuslow down daw yung metabolism mo. Kaya lumalaki. Nakakajubis. Yes Nakakatabaraw pag kulang ka rin sa tulog. Tama po. Pag kulang po sa pagtulog, ang tendency po ng pasyente ay kakain po sila ng madami, lalo ng matamis, para energy. So, itong nagiging dala kung bakit nagkakaroon ng pagbigat ng timbang ang ating mga pasyente. What are the usual causes of sleep disorder? Ano ba yan? Pag ikaw ba'y pinanganak, meron ka na yon, or through time, habang tumatanda, bad sleeping habits, how does one get a sleeping disorder? Marami po mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mga sleep disorder. Number one is kung ito ba ay genetics or namamana. Pwedeng nasa lahi. Pangalawa, aging. Ay, namamana pala yun. Aging or pagtanda. Habang tayo tumatanda, nagkakaroon ng pagbabago sa arkitektura ng ating pagtulog. Kung tayo mayroong mga medical conditions, like mga diabetes, problema sa puso, problema sa prostata, kung ihi ng ihi ang pasyente, nagigising sila sa gabi. Mga gamot na tinitake ng isang pasyente, nakakadagdag rin ito para mabago ang arkitektura ng ating pagtulog. Kung tayo may mga hormonal problems din, anong ating mga relationship status, ang ating work environment, work environment, anong ating, kung tayo ba'y nag-exercise, kumusta ang ating pagkain, at ang ating paggamit ng mga electronic gadgets. Ayun. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.